Ngumisi si Chung Mayang at nagtanong, gusto mong subukan? Sumang-ayon si Dang, ayos lang, pero bago iyon, gusto kong malaman ang iyong mga iniisip. Sa tingin mo, hindi ako papatay ng tao, tama? Naniniwala ka ba sa bulaklak ng apricot sa iyong dibdib? Sa tingin mo, kaya kang suportahan ng Hua sect sa harap ng gate? Wala ka bang ibang maaasahan kundi ang Hua sect para labanan ang pamilya Tang na ito? Nakinig si Chung Mayang at huminga ng may paghamak, anong suporta? Ako ang suporta ng Hua sect. Malamig siyang tumingin kay Dang. Bumalik ang mga lumang alaala sa pavilion na itinayo sa gitna ng Green Forest. Noong panahong iyon, nakaupo siya nang nakakross ang mga binti, umiinom ng alak, habang ang taong nakaupo sa tabi niya ay paulit-ulit na inihahagis ang kanyang kutsilyo sa bangin at sinasabi, kahit na pareho ang apelyido natin, wala akong simpatiya sa bulok na pamilyang ito. Sa totoo lang, kung kapaki-pakinabang, handa nilang ipagbili tayo. Hindi ako nagbibiro, kung magiging hadlang ako sa pamilya, tiyak na aalisin nila ako agad. Uminom si Chung Mayang ng isang baso ng alak at nagtanong, mayroon ba silang ganoong tapang? Nagkibit balikat at tumawa ang kabilang tao at sinabi, ha, ang mga basurang iyon, paano nila ako magagalaw? Ako ang Dark Lord. Pagbalik sa kasalukuyan, buong kumpiyansa siyang sumagot. Ang taong pinagkakatiwalaan ko ay hindi ang Hua sect kundi ang pamilya Tang. Naguluhan si Dang, pamilya Tang. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Chung Mayang, narinig ko na kayang gawin ng Tang family ng Sichuan ang anumang bagay para sa tubo. Kung totoo iyon, hindi nila ako papatayin. Itinuro niya ang pattern ng bulaklak ng apricot sa kanyang damit. Tapos sinabi niya ng malakas, dahil ako ang magiging unang sect sa mundo, at ako rin ang gagawa sa Hua sect na unang sect sa mundo. Ang pagpatay sa akin ngayon ay katulad ng pag-aalis ng isang nakatagong kaaway sa hinaharap. Pero kung makikipagkaibigan ka sa akin, magiging pinakamatalik na kaibigan ka sa mundo sa hinaharap. Hindi ba halata kung aling panig ang mas malaki ang pakinabang? Kung wala ako, hindi magiging number 1 sect sa mundo ang Tang family. Tumingin siya kay Dang at hindi napigil ang bumulalas, kawili-wili. Tama mong nahulaan ang layunin ng pagpunta ko rito. Kahit ang mga anak ko ay hindi maintindihan kung bakit ako pumunta sa lugar na ito ng mag-isa. Tapos hahayaan kong unawain ng isang matalinong estranghero ang aking mga plano. Hindi ko inaasahan na lilito ang isang talentadong tao na tulad mo. Naisip ni Dang, matalino, masyadong matalino. Naisip niya, syempre, kung tunay kang magiging pinakamahusay sa mundo, tiyak na handang makisama sa iyo ang pamilya Tang. Ang mga kaibigan ay dapat magtulungan. Hindi magtitipid ang royal family ng anumang suporta para sa iyo. Mukhang masaya si Chung Mayang, talaga. Kung ganoon ang sabi mo, ano pa ang mas maganda kaysa doon? Winagay-way ni Dang ang kanyang kamay, pero nagbigay pa rin ng mga kondisyon, pero iyon ay usapin para sa ibang pagkakataon, kapag napatunayan mong ikaw ang pinakamahusay sa mundo, at kung hindi, mamamatay ka rito dahil sa pangangahas mong pagtawanan ang royal family. Sa oras na ito, tumayo ang mga taong nagtatago sa bubong. Agad na nag-alerto si Baekhyun, lumitaw ang hindi mabilang na figure sa kanyang mga mata. Patuloy na nagbabanta si Dang, gaano ka man kalakas, walang saysay iyon. Anuman ang paraan na kailangan kong gamitin, papatayin ko kayong lahat dito mismo. Mabilis na sumenya si Baekhyun kay Chung Mayang. Nag-aalalang nagtanong si Jo Gul, talaga bang ayos lang ito? Ngumisi si Chung Mayang at sinabi, ano? Gusto niya akong patayin. Anong sinabi mo? Ipinatong ni Chung Mayang ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, buong kumpiyansa na nag-uutos. Mula sa sandaling ito, huwag kayong kukurap. Tumingin kayong mabuti. Lihim na nilunok ni Baekhyun ang kanyang laway at naisip, naniniwala ako sa kanyang lakas, hindi iyon maitatanggi. Gayunpaman, sapat ba ang lakas na iyon para labanan ang clan ng pamilya, laban sa isang fearless master na sikat na bago pa ipanganak si Chung Mayang? Hindi ito tama. Anuman ang isipin mo, ito ay isang hindi patas na laban. Nagdesisyon siya at magsasalita na sana nang may humawak sa kanyang balikat. Si Lula Tu iyon.
Sinabi niya, ang pinakamalaking layunin ni Chung Mayang ay gawing number 1 sect sa mundo ang Hua sect. Kung matukoy niyang hindi siya mananalo, tiyak na maghahanap siya ng paraan para tumakas sa anumang paraan. Nang marinig ang mga salitang ito, kumalma rin si Baekchun. Nag-isip siya, totoo yun, ang pinakamalaking layunin ng bata ay hindi maging number 1 sect sa mundo kundi gawing number 1 sect sa mundo ang Hua sect. Para sa layuning iyon, kayang tiisin niya ang anumang kahihiyan. Sa madaling salita, kung wala siyang pagkakataong manalo, itatapon niya ang lahat, pati na ang kanyang karangalan, para tumakas. Pero ngayon, kusa siyang humakbang, maaari bang mapagkakatiwalaan siya? Pakiusap, sana maging totoo ang paniniwala ko. Kung mapanganib ang batang iyon, hindi na ako mag-aalangan pa, kahit ang kalaban ay ang pinuno ng pamilya. Mahigpit niyang hinawakan ang espada at nagdesisyon. Si Chung Mayang, sa kahabaan ng military road, ay pumunta sa malawak na distansya sa harap. Habang naglalakad, bigla siyang nagtaka, pero bakit ako? Wala akong ginawang malaki. Ang nakipaglaban sa anak mo ay si Senior Brother Joe Gul. Bakit ako ang target niya? Hindi niya itinago ang anumang nakatagong kahulugan at sumagot, narinig ko na alam mo ang tungkol sa ika-12 hidden weapon. Interesado ako doon. Nagtanong si Chung Mayang ng may pagkalito, interesado kung saan mo nakuha ang sikreto ng pamilya. Ha, sikreto, ano iyon? Biglang may naisip si Chung Mayang. Ang kamag-anak sa kanyang alaala ay tinawag ang kanyang sarili na Dark Venerable. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak sa nakakapreskong paraan. Lasing na lasing ako noon, patuloy na nagsasalita, kapatid, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Ano ang nangyayari? Tandaan, ikaw lang ang nakakaalam. Kumuha siya ng kutsilyo mula sa kanyang manggas at sinabi ko sa lahat na 11 hidden weapons lang ang ginamit ko, pero sa totoo lang, tumama rin ako ng ika-12 hidden weapon. Lasing din si Chung Mayang noon at ngumiti at nagtanong, iyon ba ang tunog na ginamit mo noong nakaraang atake sa akin, na nagresulta sa pagdurog ko sa iyo? Nang marinig iyon, sumimangot ka at sumigaw, hoy, bakit mo sinabi iyon? Nakakahiya ako. Sa kasalukuyan, matapos maalala ito, biglang namutla at nawala ng imak si Chung Mayang. Ang bastos na ito, posible bang ang sikreto ng pamilya sa kanyang mga mata ay biro lang? Ang matandang ito, posible bang gusto niya akong patayin dahil alam niya ang sikreto ng pamilya? Lalo itong nakakabahala, mukhang tense ang sitwasyon. Kailangan mong maghanap ng dahilan para magpaliwanag. Biro ko lang iyon. Huminto si Dang at nagpaalala, hindi mahalaga ang random na usapan na iyon. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang palayo sa kanya, lumingon siya at tumingin ng diretso kay Chung Mayang. Kung gusto mong patunayan iyon, simple lang ang lahat, 10 moves. Nang naguguluhan pa rin si Chung Mayang, inulit ni Dang, dapat mong harangan ang 10 moves ko. Kung magagawa mo iyon, kikilalanin kita bilang pinakamahusay sa mundo sa hinaharap. Pagkatapos niyang magsalita, tumalon si Chung Mayang, 10 moves. Ang matandang ito, gusto mo bang pumatay ng tao? Napakabatang junior, paano mo magagawang 10 moves? Kalmado niyang hinahamon ang number 1 sa mundo, dapat may ganoong kasanayan, tama. Kung mahaharangan mo ang 10 moves ko, karapat-dapat kang tawaging pinakamahusay sa mundo sa hinaharap. Sa tingin mo, ang isang taong kayang gumawa niyan ay karapat-dapat lang tawaging junior. Nagngit-ngit ng ngipin si Chung Mayang sa kabilang banda at tahimik na nagdesisyon. Okay, subukan natin, pero huwag mong kalimutan ang pangako mo. Lilinisin ko ang kayamanan ng pamilya, kahit isang talam ng damo ay hindi matitira. Ipinasok ni Dang ang kanyang kamay sa kanyang manggas at sumagot, kung magagawa mo iyon. Narinig ko na sinira mo ang hidden weapon ng anak ko. Itinuwid niya ang sarili, si Brother Joe Gul iyon. Kumuha si Patriarch Dang ng 2 flying knives mula sa kanyang manggas, isa sa bawat kamay. Pareho lang, gagamit ako ng hidden weapons para harapin ka. Ituring mong karangalan ang harapin ang aking hidden weapon, dahil ito ang passionate weapon ng isang senior. Ang taong nagtataglay ng pinakamaperpektong hidden weapons technique sa kasaysayan ng pamilya Tang.
Tumingin si Chung Mayang sa hidden weapon sa kamay ng kanyang lolo. Mabilis niyang napagtanto ang pagiging pamilyar nito, hinabol ang Soul Hammer at sa wakas ay bumalik sa kanyang pamilya. Ipinahayag niya, anong karangalan? Nagulat si Dang, anong karangalan? Tapos, walang babala, naghagis siya ng kutsilyo kay Chung Mayang. Iniling lang ni Chung Mayang ang kanyang ulo para iwasan ito, pero ang talim ay aksidenteng nag-iwan ng gasgas sa kanyang mukha. Nakita ito ni Dang at buong pagmamalaking ngumiti, natatakot ako, hindi, dahil ang iyong kamatayan ay hindi magiging maluwalhati. Biglang sinabi ni Chung Mayang, isang move. Nagulat si Dang, anong sinabi mo? Itinaas ni Chung Mayang ang kanyang kamay para panasan ang dugong dumadaloy mula sa kanyang mukha at inulit. Ang matanda ay nakagawa na ng kanyang unang move. Tapos, winagaway ni Chung Mayang ang kanyang kamay, lumipad ang dugo sa lupa. Tumingin siya kay Dang at nagpahayag, ngayon, may 9 na moves pa. Malamig na humalaklak si Patriarch Dang, tapos tumawa ulit. Kumukuha ng 2 hidden weapons, malamig niyang hinamon. 9 na moves, sapat na para kunin ang iyong buhay. Hinawakan ni Chung Mayang ang hawakan ng espada sa kanyang kamay. Hindi, magsisisi siya. Magsisisi sa pag-aaksaya ng ganoong katangahang move, ganoong katangahang paraan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit ka nagkamali sa espadang ito. Nanlaki ang mga mata ni Dang, puno ng excitement ang kanyang puso. Nakakatuwa ito, muling lumitaw ang pakiramdam na matagal nang nakalimutan nang makita ang swordplay ng batang ito. Ano ang pakiramdam na ito? Tama, nakakatakot. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigil ang tumawa sa kanyang sarili. Maaari bang siya, ang nag-iisang hari ng military music, ay makaramdam ng takot sa isang batang mas bata pa sa kanyang anak? Bigla siyang tumawa ng malakas, hindi ako magpipigil. Hindi, mula pa sa simula, wala akong ganoong intensyon. Kung mamamatay ka sa ilalim ng aking hidden weapon, pinapatunayan lang nito na iyon lang ang kaya mo. Ang ganoong tao ay hindi pagsisisihan kahit na mamatay. Inilipat niya ang kanyang internal energy sa flying knife, tapos winagaway niya ang kanyang kamay sa isang arko at inilunsad ito patungo kay Chung Mayang. Ang dulo ng kutsilyo ay nagdadala ng malaking energy at sumugod sa isang tuwid na linya. Ang bilis ay kasing bilis ng kurap ng mata. Ang atakeng ito ay tinatawag na Dark Storm. Sa isang split second lang, ang flying knife ay nasa harap na ni Chung Mayang, pero nahulaan na niya ito at itinaas ang kanyang espada. Nagbanggaan ang 2 metal bar hanggang sa naglabas ng sparks. Agad niyang pinakilos ang kanyang kamay na may espada, na nagdulot sa flying knife na magbago ng direksyon at lumipad pabalik. Inikat niya ito at pinaikot, tapos bumagsak ito sa bahay sa likod, na lumikha ng malakas na ingay na sinundan ng flash ng liwanag. Ang dulo nito ay syempre isang tambak ng mga guho at columns of dust rose. Mukhang nagulat si Dang. Nagbagsakan ang mga debris sa buong field, at ang military music road sa oras na ito ay hindi nakakagulat. Paano iyon mahaharangan? Kung nagawa mong harangan ng soul hunting dagger, ang hidden weapon na naglalaman ng aking malakas na internal force, kung sinubukan mong harangan o in-neutralize ito ng nagmamadali, ang iyong espada ay mababali sa kalahati at mawawala ang iyong buhay. Pero madali mong mababago ang trajectory ng Soul Chaser sa pamamagitan lamang ng paggamit ng airflow sa paligid ng espada. May nakakaintindi ba rito kung gaano kahirap ito? Pumalakpak siya, mukhang minamaliit kita. Sumagot si Chung Mayang, sinabi ko na sa iyo, magsisisi ka. Tama iyan. Sabi ng homeowner, pero patuloy na pumunta ang kanyang kamay sa kanyang manggas, kumukuha ng susunod na hidden weapons. Hinawakan niya ang hidden weapons sa magkabilang kamay at yumuko para maghandang umatake. Malakas at decisive, nagbigay si Dang ng kakaibang ngiti at nagpahayag, mula sa sandaling ito, ibubuhos ko ang lahat. Tumawa siya ng malakas, nakayuko ang kanyang mga binti sa isang standing position. Mula sa kanyang katawan, bawat force ng pressure ay lumabas na parang tornado, gustong walisin ang lahat. Bahagyang kumunat ang noo ni Chung Mayang bilang pag-iingat. Ang paggamit lang ng true energy para lumikha ng ganoong kalakas na vortex,
Kung magiging pabaya tayo, mawawala talaga ang buhay natin.